Magandang araw po sa ating lahat. Meron lang po akong nais na ibahagi sa bawat isa sa atin. Sana ay panoorin mo tong video po na ito, no? Kung ikaw ay naguguluhan at hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo pag ikaw ay namatay at kung saan ka pupunta, gustong gusto mong matiyak kung ano yung mangyayari, kung saan ka pwedeng mapunta pag namatay ka. Meron akong nais na ibahagi sa iyo, kapatid. Ang sabi ng Romans 3:23, kung ikaw ay naniniwalang makasalanan kagaya ko, sabi niya dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Totoo po yun, no? Lahat tayo makasalanan. Ako makasalanan, no? Lahat ng tao makasalanan. At walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos, no? Sabi po ng Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, no? Ang bigat, no? Kamatayan. Pero wag ka, may sinabi pa yung Panginoon. Sabi niya, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ang tanong, gusto mo bang tanggapin yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan? Kasi tayo po ay mamamatay ang ating katawan, pero meron tayong kaluluwa, no? Tanong, gusto mo bang ma-receive yung buhay na walang hanggan? Sabi po, yung pag-ibig ng Diyos, no? Sabi ng pag-ibig ng Diyos sa Romans 5:8, sabi doon, ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang mamatay si Kristo para sa atin. So namatay si Kristo para po sa atin. Dahil sa ating mga kasalanan, no? Para maligtas ang tao. Pero meron pong kailangan gawin ng tao, no? Sabi po ng Romans 10:9, kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesucristo ay Panginoon, namatay at muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan, no? Kuya, ano po yung dapat namin gawin? Sabi po ng Romans, kung ipahayag daw ng ating mga labi, no? Ibig sabihin, kailangan meron tayong gawin. Una, ano yung kailangan nating gawin? Una po, kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. Pangalawa, kailangan nating maniwala. Pangatlo, kailangan nating tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng ating buhay, no? Simple lang po yung panalangin. Sasabihin mo lang, Panginoon, pinagsisisihan ko po yung aking mga kasalanan. At simula po sa araw nito, ako ay naniniwala, no? At tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon at sumunod dun sa panalangin, ito ang pangako ng Panginoon, no? Ang pangako ng Panginoon sa Romans 10:13. Ito po yung sabi sa Romans, sapagkat sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumawag sa pangalan ng Panginoon. So dahil tinawag natin yung pangalan ng Panginoon, tayo po ay maliligtas at ayun po ang pangako ng Panginoon. Sinabi din po ng Panginoon sa Romans 5:1, may kapanatagan, no? Na yung ating puso. Sabi niya po dito, yamang napawalang sala tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan niya mayroon na tayong kapanatagan, no? Ibig sabihin, panatag na yung ating puso at hindi na tayo mapapahamak, no? Yung pangako, sabi rin po ng Romans 8:1, sabi niya po doon, wala nang kaparusahan. Hindi na tayo mapaparusahan. Sabi po yun ng Romans 8:1. Wala na tayong kaparusahan, no? At sabi din po ng Romans 8:38-39, wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi na po tayo mapaghihiwalay ng kahit sino pag tinanggap natin yung Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa lahat. We pray po na sana ay kilalanin po natin ang Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At kung ikaw ay tumanggap
na sa Panginoon, pwede po kayong magtanong sa akin at sasagutin po natin yung inyong mga tanong. Maraming salamat po. Yun lang po. At we pray sa bawat isa, kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, marami pong anghel sa kalangitan. At sila'y magsasaya, no? At yan ang pangako ng Panginoon sa iyo. Kaya kilalanin mo lang siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas.